Sobrang nakakagalit na pangbababoy sa isang kabundukan dito sa Pilipinas. Ginawa ba namang basurahan yung kagubatan kung hindi ba naman mangmang yung gobyerno sa kanila eh? Pag-usapan natin ang bagong documentary ni Cara David na Ibinasurang Paraiso. Basically, tungkol ito sa isang kagubatan sa Subic, Zambales kung saan ginawa ba namang tambakan ng basura yung taas ng isang bundok. Sobrang dami nga ng mga basura, naapektuhan na nga rin yung mga taong nakatira nga doon and yung mismong kalikasan to the point na halos hindi na nga ito maliligtas eh. Sobrang buwisit na buwisit ako dito nung sinabi nga nung isa sa mga in-interview nga ni Cara David na wala naman daw nakatira malapit doon sa pinagtapunan nila. Eh saan galing yung mga aitang nagre-reklamo? Yung mga in-interview ni Cara David, di ba? Ano yun? Tumubo lang sila doon na parang kabute? Bago gawin yung mga ganitong klaseng projects, may mga research pa yan eh. So anong klaseng research ba yung ginawa nila? Ano yun? Tumingin lang ba sila sa isang sulok ng gubat tapos nung walang tao sabi nila, sige, dito na tayo magtapon, wala namang tao eh. Alas sana kung konti lang yung basura, ay nakakainis pa rin, pero at least magagawa ng paraan. Pero yung sandamakmak, tapos may mga galing pa nga daw sa ospital, sobrang nakakadiri at nakakagalit yung grabing pangbababoy nila. Kakabuhisit talaga yung sinabi niya na kesyo wala naman daw nakatira doon, kaya okay lang magtapon. What the fuck? Regardless kung may nakatira man or wala doon sa gubat na yon, bakit ka doon magtatambak ng basura? Anong klaseng utak meron kayo, di ba? Regardless kung may tao man or wala, sobrang obvious naman na kapag nagtapon ka ng sandamakmak na basura doon sa kagubatan, masisira yung mismong gubat and ayun na nga yun nangyari. Mga tubig na galing sa gubat na naiinom pa nga nila dati, ngayon hindi na nila mainom kasi nga kontaminado na nga ng basura yung tubig since gumagapang and kumakalat yung juices galing doon sa basura eh. Kaya kahit na sa isang lugar lang nila ilagay yung mga basura na yon, kakalat at kakalat yun eh. Ano bang pinag-aralan ng mga nag-approve ng project na to? Ganyan ba kamangmang yung mga nagplano and nag-isip na magtapon doon? Sobrang nakakaawa yung mga aitang nakatira nga doon kasi lupain nila yun eh. Pero since hindi nga sila nakakalaban, inaabuso sila ng mismong gobyerno doon sa kanila. Ang mas nakakagalit pa dyan, pinakita nga doon sa mismong documentary na hindi naman talaga sila dapat magtapon doon in the first place eh. Sabi pa nila, pansamantala lang po kasi yun, pansamantala lang. Tapos kung hindi pa sila puwersahang ipapasara, hindi pa mapapasara yung ginawa nilang basurahan doon sa kagubatan eh. Ang malala pa nga dyan by that point, kahit na ipatigil na nga nila yung pagtatapon nga ng basura doon, sa sobrang dami na nga ng basurang na ilagay nila doon, wala na, sobrang sira na nga rin yung gubat. Sobrang nakakabwisit pa yung sinabi nilang na hindi na nga daw matatanggal yung mga basura doon kasi nga kesyo aabutin daw ng ilang milyon, ng ilang taon, kaya instead na tanggalin yung mga basura, tatambakan na lang daw nila. Ano yun? Mga buang batong mga to? Inira nyo na nga yung magandang kagubatan in the first place tapos magbibigay pa kayo ng solusyon na mas madali para sa inyo. Eh dapat responsibilidad nyo yan eh. Kung mahihirapan kayo, then so be it. Kahit abutin pa yan ng ilang dekada, din linisin nyo. Kung aabutin ng ilang milyon, ilang taon para nga matanggal lang yung mga kasalanan na ginawa nyo doon, din gawin nyo. Kasi nga, kayo yung may kasalanan dyan eh. Bibigay sila ng solusyon, yung band-aid solution lang na kayo tatambakan lang daw, on which hindi naman nun maliligtas yung gubat eh. Kasi nga, nandun pa rin yung mga basurang tinambak nyo in the first place eh. Para mong sinabing may sinaksak, tapos imbes na tahiin, tapos lagyan ng maayos na benda, ang gagawin mo, lalagyan mo lang ng scotch tape, parang ganun. Dating kasi, bakit parang yung mga nakatira doon yung mag-a-adjust doon sa kasalanan nyo? Kung aabutin kayo ng milyon-milyon, ng ilang taon, then so be it. Kasi nga, wala naman kayong lilinisin dyan kung hindi kayo nagdumi dyan sa simulat sa puli. Nakakaawa lang yung mga nakatira doon kasi nga naapektuhan yung mismong buhay, yung kalusugan, and yung livelihood nga nila kasi sinira yung paraisong tirahan nila dati. Isipin mo ang ganda-ganda ng bundok, nananahimik, tapos bababuyin nyo, and ngayon, ayaw nyong linisin and ayusin yung ginawa nyong problema kung hindi ba naman kayo makakupal, diba? Kaya ito pa yung nakakagalit dyan. Yung part na di umano, sinabihan daw sila na bibigyan daw sila ng 10K monthly, tapos ngayon, itatanggi ng gobyerno na wala naman daw nangyaring ganong usapan. Ang mahirap kasi sa local government nila, paano kayo papaniwalaan ng mga tao kung sa simulat sa pool, hindi nyo tinatratong tao yung mga nakatira doon eh. Tambakan nyo ba naman ng basura yung paligid nila? Naisip nyo ang sirain yung kabundukan na makakaapekto sa mga nakatira doon eh. So hindi rin malayong, lokohin nyo sila, di ba? Sana talaga maraming tumulong nga doon sa mga nakatira doon and mas kumalat pa nga yung nangyaring to kasi dapat may makulong sa ganitong pangyayari eh.
Dapat makulong yung mga nagpasimuno and yung mga nagtapon nga dito kasi hindi lang tao yung binaboy nila kundi pati na rin yung mismong kalikasan na mahirap na nga ring magamot. Sana talaga mabigyan ng maayos nga na tulong yung mga nakatira nga doon, sana maprotektahan nga sila sa mapang-abusong gobyerno nga doon sa kanila, and sana maayos ng DENR tong problema na to kasi yung mga ganitong projects, dumadaan sa kanila to So alam mo yun, paano nangyari ito? Dapat may makulong, dapat may managot, and dapat matanggal sa trabaho yung mga buang na hinayaang mangyari itong pangbababoy na to. Parang kudo sa GMA, sa Eyewitness, kay Cara David and sa buong team niya. Kasi alam mo yon, isang malaking problema to na dapat nga makita sa buong Pilipinas para maipakita kung gaano kabasura yung ilang gobyerno dito sa Pilipinas. Oo, alam ko sira na nga yung gubat pero hindi pa naman huli yung lahat para sa mga nakaupo sa kanila Kayang-kaya pa nilang solusyonan to Simulan na nilang linisin yung gubat, tanggalin yung mga basura, gamutin nga nila yung gubat, at wag lang nilang tambakan para itago yung kababuyan na ginawa nila. Yun lang. Thank you.